Bago pa ito naging inumin, ang sinaunang Oromo o Gala tribe sa Ethiopia ay gumagamit na ng kape para sa enerhiya. Dinudurog nila ang buong prutas, coffee cherry, at inihahalo sa taba ng hayop. Ang resultang halo ay ginagawang maliliit na bola at kinakain ng mga mandirigma bago ang mahabang paglalakbay. Ang pinakatanyag na alamat ay tungkol kay Kaldi, isang batang pastol ng kambing noong ika-9 na siglo. Napansin niya na ang kanyang kawan ay nagiging lubos na masigla at tila sumasayaw matapos kumain ng maliliit, pulang prutas mula sa isang partikular na palumpong. Dahil sa kuryosidad, tinikman niya ito mismo at nakaramdam siya ng matinding sipa ng enerhiya. Ayon sa isa pang alamat, isang Sufay mystic o disipulo ang nakakita kay Kaldi at nakiusap na tikman ang mga bunga. Noong una, itinapon nila ang mga buto sa apoy dahil sa pait, ngunit ang bango ng umuusok na buto ang umakit sa kanila. Kinuha nila ang mga sunog na buto, dinurog, at inihalo sa mainit na tubig. Ito ang itinuturing na unang tasa ng kape, ang kahwe, na ginagamit ng mga monghe upang manatiling gising sa gabi ng panalangin. Mula sa Yemen, ang kape ay naging mahalagang produkto ng kalakalan. Ang daungan ng mocha ay naging sentro ng mundo ng kape. Ang larawang ito ay nagpapakita ng paglipat ng kape mula sa mga kamay ng mga monghe patungo sa mga kamay ng mga mangangalakal, habang ang mga sako ng roasted beans ay isinasakay sa mga dhow, tradisyonal na barko, upang dalhin sa malalayong lugar. Ngayon, ang sining ng paggawa ng kape ay nasa rurok na nito. Ang imaheng ito ay nagpapakita ng isang modernong barista sa isang abalang cafe. Maingat niyang ginagamit ang isang komplikadong espresso machine upang makuha ang perpektong timpla ng kape. Ang roasted beans na unang nadiskubre sa apoy ng Yemen ay naging makintab at madilim na espresso, na selyado ng sining ng latte art mula sa pastol. Ito na ang ginagamit ng mga eksperto ngayon.